Colleen, wag kang mag-alala. Wala naman ako nakita sa'yo eh. Nakakaawa ka lang tignan kagabi kaya pinalitan kita ng damit. Pasalamat ka pa nga dahil ako nakakita sa'yo. Mahaba niyang paliwanag kaya't binaba ko ang kabaw at umalis. Kahit gustong gusto ko na siyang upakan ngayon, pinili ko na lang umalis dahil siya na naman palang nagmalasakit. Palihim na lang akong napangiti. Dahil kahit minsan ang sama ng pinapakita ko sa kanya at di kami tunay na magkapatid, parang totoong kapatid na rin ang turing niya sa akin. Yung tipong para siya na tumayo ng pangalawang magulang sa akin. Inamoy ko ulit ang puting polo na ipinalit niya sa akin at napatango. Ano kayang gamit itong pabango? Bibilin ko dahil mas mabango pa ang pabango nito kaysa sa akin. Habang nagkakanaw ako ng kape, napatingin ako sa kanya na bagong ligo. Nagtataka pa ako dahil pa siya nakapangbihis ng pang-opisina niya. Wala kang pasok, JC? Pagtatanong ko habang humihigop ng kape na nagpatigil sa kanya habang nagagayat ng bawang. Mamaya pang 12:00. Pagluluto muna kita ng agahan dahil alam ko, mamimiss mo ang pagluluto ko. Nakangisi niyang sa dahilan para masamit ako sa ininom ko. Yabang mo naman. Ang taas masyado ng tingin sa sarili ha. Hinay-hinay baka mapasobra. Kaya tumawag lang kami dahil sa sinabi namin sa isa't isa. Isa si JC sa mga taong pinagkakatiwalaan ko at pinapakita ko lamang sa kanyang totoo kong nararamdaman. Isa siya sa mga taong naniwala sa akin. Makalipas ang kalahating minuto, natakam agad ako sa amoy ng umagahan namin. Nang tignan ko ito'y napapalakpak na lamang ako dahil namiss ko talaga ang mga luto niya. Sinangag at sinigang na hipon ang umagahan namin ngayon. Habang humihigop ako ng sabaw na alala ko, wala pala akong stock na kahit anong ulam dahil di ko pa nakakuha ang sahod ko doon sa karinderyang pinasukan ko. Saan mo nga pala nakuha tong ulam natin? Sa pagkakaalala ko, wala pa akong binibiling ulam. Binili ko to kagabi para sa'yo. Kaso nga lang pagdating ko tulog ka na kaya ang ginawa ko natulog na rin ako. Tsaka baka sa mukha mo napagod ka, nakipagbubugan ka na naman no? Pagtatanong ni JC kaya't bariin kong tili ko mambigkot di nagsalita. Napailag ako nang balak niya akong pingutin sa tenga. Narinig ko pang pag-isik niya kaya't napatawa na lamang ako. Nakainkwentro ko kahapon sila Asyong. Ang loko nagdala pa ng kasama. Sa huli siya rin namang talo. Natatawa kong saan at muling sumubo ng kanin. Napatin ako sa kanya na ngayon sobrang sama ng tingin sa akin. Kaya mabilisan kong kinurot ang pisngi niya sabay ngiti. Huwag kang mag-alala. Wala namang masamang nangyari sa akin eh. Tinuruan mo nga ako ng self-defense, diba? Colleen, pasalamat ka't kapatid kita. Nako, ikaw talaga kahit kailan ang tigas ng ulo mo. Mana-mana lang yan. Sagot ko kaya nanahimik siya. Oo nga pala, di ka pa rin ba umaalis sa tindahan ni Aling Mameng? Wala na rin namang nagpupunta sa kanya. Hindi pa nga ako umaalis. Panimula ako at muling nisandok ng kanin. At saka, tinutulungan ko kahit walang sweldong kapalit. Nakakaawa dahil walang gustong tumulong sa kanya. Yung mga anak naman niya, sarap bibigwasan. Basta nilang iniwan si Aling Maming. Mahaba akong paliwanag at nang tingnan ko ang reaksyon niya, halos mabulunan ako. Dahil para siyang tiwang na nakatitig lang sa akin at nakangiti. Hoy lalaki, huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Baka mamaya mauwi pa yun sa hindi maganda. Ikaw mabigwasan ko. Maangas kong saan kaya't nabigla ako nang tapikin niya ako sa ulo. Proud lang ako sa kapatid ko. Kahit wala ng pasahod, bukal sa loob niyang pagtulong. Pero bakit ayaw mong gamitin ang perang naipon mo? At saka sayang tinapos mong culinary. Ayaw mo maghanap ng ibang trabaho? Pag-iiba niya ng usapan sa huli. Kaya binaba akong kutsara at tinidor sabay inom ng tubig. Sumandal ako sa upuan at tumitig sa kanya ng seryoso. Alam ko mahabang usapan rin naman to. May pinag-iipunan ako ng ibang bagay. Tsaka bala ko naman magtrabaho base dun sa natapos kong course. Ang kaso sa ibang bansa nga lang, kaya hindi mo na ako magtatrabaho. Magamit-gamit ang ipon ko. Magkano ba? Tinaas ko agad ang kaliwang kamay ko. Senyales na manahimik muna siya. Sumunod naman siya. Kaya ko na mag-ipon. Balita ko naman marami nagbubukas na trabaho dito sa syudad natin. Tsaka yung sayo, di ba nagka-hire ka ng mga katulong? Pwede maging isa ako doon? Pagbibiro ko pa pero umiling siya. Tigilan mo ako sa ganyang biro mo, Colleen. Dito nga sa bahay, hindi kita pinapagawa ng mabigat na bagay. Tapos magtatrabaho ka sa akin? Ayoko ng ganun, Colleen. Hindi kita kinuha para maging katulong ko. Seryosong pangaral niya kaya't natahimik na lamang ako. Kilala ko si JC. Kung anong kinatigas ng ulo ko, mas matigas ang ulo niya. Hindi ka rin mananalo sa kanya oras sa makipagdebate ka.
Masyadong seryoso si JC pagdating sa mga bagay na hindi niya kinatutuwa. Nagpibiro lang ako. Kilala kita. Di ka pumapayag kapag sa'yo ako magtatrabaho. Alam ko naman yung trabaho mo eh. Tinuruan mo ako mag-self-defense. Kung paano bumaril. Bakit ayaw mo pa rin magtrabaho ko sa'yo? Bakit nga ba, JC? Maang-maangan kong tanong kahit alam ko naman ang sagot. Gusto ko lang siyang galitin at marinig ulit ang dahilan niya. Nakita ko ang pagkamot niya na noo, ibig sabihin, nauubusan na siya ng pasensya. Colleen, ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo na ayaw lang kita mapahamak o madamay? Oo, tinuruan kita kung paano bumaril at pag self-defense, pero hindi ka papasok sa akin. Ginawa ko yun para maprotektahan mo ang sarili mo. Seryoso saad niya kaya't napangiti na lang ako at lumapit sa tabi niya. Ramdam ko ang pagtigil niya sa ginagawa niya dahil sa yakap ko. Minsan ko lang tong gawin sa kanya kapag nagpapasalamat ako. Ang totoo nga yan, sa kanya ko lang pinapakitang kahinaan ko. Tumawa siya. Naglalambing ang kulin ko. Huwag kang mag-alala. Malay mo magbago biglang isip ko at isama kita sa trabaho ko. Tss, hintayin ko ha. Pero salamat dahil nandito ka palagi sa akin. Kahit na minsan iniinis kita. Wala yun. Basta ikaw. Siya sige na, maligo ka na. Baho mo na eh. Kaya gigil ko siyang hinimpas na nagsisimula na naman siyang mambisit sa akin. Bago ko pa isara ang pinto ng CR, narinig ko pang paghalakak niya. Oh, ayan pa rin ang polong kong suot mo? Di nga halatang miss na miss mo ko ah. Tatawa-tawa si Jacing saad kaya't tinaas ko ang gitnang daliri ko dahil nagsisimula na naman siya. Mabango kasi kaya ito na naman ang suot ko. At saka lalaban ko naman to, wag ka nga dyang ano. Saad ko at sinabayan siya sa paglabas ng pinto para ihatid siya sa sasakyan niya. Napamaang na lang ako na makita kong isang black Lamborghini ang dala niya ngayon. Grabe, gaano ba kayaman ang lalaking to? Kakabili niya lang ng kotse tapos may bago na naman ngayon. Ganito nga ba talaga kayaman si JC? Hindi ka ba naubusan ng pera? Biro kong tanong pero inakbayan niya lamang ako at mas lalong pinalapit sa kanya. Para sa'yo yan. At doon ang lalaking mata kong tumingin sa kanya. Di pa rin ako makapaniwala na para sa akin ang sasakyang iyon. Pero ang problema wala akong pambayad. Tarantado, wala akong pambabayad dyan. Ano akala mo sa akin? Sobrang mayaman kagaya mo? Oo, may ipon ako. At yung iniwan na mga pera pero hindi sapat yan. Yung sasakyang binili mo sa akin. Di mo naman kailangan bayaran yan eh. Binibigay ko na talaga sa'yo yan. Huwag kang mag-alala, tuturuan kitang mag-drive pero sa lupain ko. Kaya sasama ka sa akin next week. Habi rin ni JC na hindi inintay ang sagot ko. Basta lang niya akong hinilikan sa noo at pisngi para makapagpaalam. Tulala lang ako sa sasakyan niyang papalayo. Di ko alam kung anong trip ngayon ni JC. Basta ang alam ko lang ang lakas ng tama niya ngayon. Kakaiba ka talaga, JC. Paglabas ko ng banyo, narinig kong nagring ang cellphone ko. Kaya dinampot ko ito sa lamesa habang kinukusot ang buhok ko. Kumunot ang noo ko na makita kong si JC ang tumatawag. Agad ko tong sinagot dahil baka importante ang sasabihin. Baby, finally sinagot mo ng tawag ko. Alam mo bang nakakasagot na ako ng 10 tawag mula sa'yo pero hindi mo pa rin sinasagot? Ano bang pinagkakabalahan mo? Naligo ako. Bakit ka na naman ba tumatawag? Ibababa ko talaga to kung mababisit ka na naman sa akin. Banta ko pero tawal lang niya narinig ko sa kabilang linya. Easy. May papakuha lang ko sa cabinet mo. Kaya pumunta ka na lang at buksan mo yon. Pag-uutos si JC na agad ko namang sininon. Pagbukas ko ng cabinet napasimangot naman ako. Wala naman ako makitang kakaiba. Tatamaan ka talaga sa akin, JC. Waring nakalagay dito sa cabinet ko. Meron! Diyan sa ilalim ng damit mo. Iangat mo lang tapos may makikita kang envelope na puti. May nakalagay na card dyan. Sinunod ko naman ang pinapagawa niya. Pag-angat nga ng mga damit ko, may envelope akong nakita. Kinuha ko ito. Nabuksan ko ito may parang isang ATM na card at may naka-okit na pangalan dito. Colleen Flores. Sino si Colleen Flores? Baka nagkamali ka lang ng bigay sa akin. Hindi. Pinutol agad ni JC ang sinasabi ko at nang marinig kong paliwanag niya halos umusok ng ilong ko. Yung card na yan para sa'yo talaga. Binigay ko yan para sa'yo pakapandagdag sa pangarap mong magtrabaho sa ibang bansa. Kaya pumikit ako ng mariin at malakas na bumuntong hininga. Ramdam ko ang panggigigil ng ngipin ko dahil sa sinabi niya, JC Flores, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na tama ng pagtulong sa akin? Una, binilhan mo ako ng sobrang mahal na sasakyan. Pangalawa, itong black card ang binigay mo sa akin. Alam mo, hindi ko tatanggapin tong card na to. Pinutol niya ng mabilisan ang sinasabi ko na magsalita siya. Na seryoso.
Ayoko mang aminin pero nakaramdam ako ng takot sa sinabi niya. Colleen Maceda, oras na hindi mo tanggapin yan. Hindi ko itutuloy ang plano nating dalawa. Ikaw bahala kung tatanggapin mo yan o tatanggihan. Pero may isang mawawala sa'yo. Alam mo na kung ano yon, di ba? At to'y napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Mas lalong uminit ang ulo ko na maalala ko kung anong pinangako ko sa kanya noon. Di ko na namalayan wala na pala si JC sa kabilang linya. Kaya marahas kong ibinaba ang cellphone. Kinuha ang black card na binigay niya. Kulang na lang mapiyot ko ito dahil sa higpit ng pagkakahawa ko. Di ko akalaing ito magiging daan para may maipang blackmail siya sa akin. Matagal kong pinakatitigan ng hawak ko at napapangisi na lamang. Wala na akong choice kundi tanggapin to. Dahil oras na hindi ko matanggap mawawalang lahat ng pinaplano ko. At tama nga sa JC, makakatulong to sa akin sa lahat lalo na sa pangarap ko. Pagkatapos na mahabang pagdedesisyon, naisipon ko na lumabas para magpahangin. Hanggat maaari iniiwasan ko munang stress sa katawan ko. Kaya't napunta ako sa kwarto ko at nagsimula na mag-ayos ng sarili. Basta kinuloka na lamang ang gray jogger ko at white shirt. Pinayuran ko na rin ang buhok ko hanggang bewang para hindi ako mainitan. Na makontento na ako sa suot ko, dire-diretso ako lumabas sa bahay. Paglabas ko'y napangiti na lamang ako at napaunat ng braso. Hi, kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na ba? Magaling na ba ang mga sugat mo? Napalingon ako sa gilid nang marinig ko ang boses ng lalaking yon. Napataas na lang ako ng kilay na makita ko ang kabuuan ng mukha niya. I mean, nakita mo naman kahapon, pero mas naging malinaw dahil natatamaan na sinag ng araw ang mukha niya. Masasabi kong gwapo nga siya. Ang itim niyang matang bumagay sa makapal niyang kilay. Napatingin ako sa matangos niyang ilong at ang panghuli ang labi niya nakangiti. Na mapagtanto ko kung anong ginagawa ko, mabilis kong iniwas ang paningin ko at nagkunwaring umubo. Gusto kong sapukin ang sarili ko dahil sa ginawa ko. Di ko alam anong pumasok sa isip ko at bakit pinagkatitigan ko pa ang lalaking tumulong sa akin. Ano nga ulit pangalan ng lalaking to? Kaya mariin kong kiniyom ang kamao ko sabay pikit ng mata. Alam kong effective tong ginagawa ko dahil kapag nalilimutan ko isang bagay, ito ang paraan para maalala ko yon. Gab de la Merced ang pangalan ko. At to'y nagbalik sa isipan ko ang pangalan niya. Binuka ko ang bibig ko kaya't napapikit pa ako. Alam ko pang maririnig niya ako. Si Gab de la Merced ka, di ba? Paninigurado ko pero nakalipas ang segundo, wala ko nakuhang sagot sa kanya. Kaya iminulat ko ang mga mata ko. Halos mapamura na ako nang magdikit ng ilong naming dalawa. Halos maduling na rin ako dahil sa lapit ng mukha niya. Nagulat na lang ako nang hapitin niya ako sa bewang. Kaya mas lalo pa ako napamura. Matalim ko siyang tinignan pero nganitian niya lang ako na sobrang lawak. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at buong lakas ko siyang itinulak. Matapos kong gawin yon, ngayon ko lang naramdaman ang malakas sa tibok ng puso ko. Halos umusok na ang ilong ko dahil sa ginawa niya. Loko? Sino ka para hawakan ako ng basta-basta? Porke tinulungan mo ko, hayaan na kitang hawakan lang ako? Sunod-sunod ko pang litanya. Pero inosente lang siyang ngumiti. Ngayon ko lang naramdaman ang panginig ng kamay ko at pamamawis nito. Maski ang pintig ng puso ko napakabilis. Para bang tumakbo ko ng ilang kilometro? Chinecheck ko lang kung maayos na ba ang pakiramdam ko at kung galing na ba ang mga sugat sa mukha ko. May nahon niyang paliwanag at nagpatuloy. At mukhang maayos ka na nga. Wala na agad yung mga pasama sa mukha eh. Mukhang magaling yatang nanggagamot sa'yo. Hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy na sa paglalakad. Hanggang ngayon nanggagalaiti pa rin ako sa ginawa niya. Bukod kay JC, isa siya sa mga lalaki na ang lakas ng loob na hawakan ako. Saan ka pupunta? Saan ako pupunta? Sa tabi-tabi. Pwede ba akong sumama sa'yo? Promise, behave lang ako. Pangulit niya kaya hinarap ko siya at tinaasan ng kilay. Nakakabisit na. Alam mo may sarili akong buhay. Wala ka bang sariling buhay at ginugulo mo ako de la Merced? Galit kong tanong pero tinawanan niya lang ako. Huwag mo akong tawanan, di ako nakikipagbiroan sa'yo. Do'y tuluyan na akong tumalikod bago na siya masapak. Dire-diretso ang pagpasok ko na 7-Eleven. Habang nagtitingin-tingin ako na maiinom, nakita ko naman sa gilid ng mata ko, nakatayo lang si de la Merced sa tabi ko. Hindi niya talaga ako titigilan. Nahagip ng mata ko ang isang pack ng Chucky kaya agad ko itong kinuha. Di pinansin ang presensya niya. Ang sunod ko namang pinuntahan ay ang food stall. Basta kuha na lang ako ng kahit ano. Napatigil ako sa panghuling kuha ng pagkain na magsalita si de la Merced sa tabi ko.
Maceda ka pala? Kilala mo ba si Jimmy Maceda? Tito? Kaano-ano mo siya? Ramdam ko ang kuryosidad sa boses niya, habang ako naman ay biglang kumulong ang dugo sa sinabi niya. Ramdam na ramdam ko ang pakinig ng katawan ko nang marinig kong buong pangalan niya. Napansin kong napiyaot ng tinapay na hawak ko, kaya basta ko nilang itong inihagis sa basket ko at nagmamadaling pumila sa counter. Colleen, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Kaano-ano mo sa Jimmy Maceda? Kinontrol ko ang paghinga ko dahil bigla itong bumilis. Maski ang panginig ng kamay ko, pinatigil ko. Humarap ako sa kanyang may galit sa mukha at do'y kitang-kita kong gulat sa mukha niya nang dahil sa akin. Wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng gagong yon. Hindi ko siya kaano-ano, kaya wag na wag mo na ulit babanggitin ang pangalang yon. Mariin kong saan at muling bumalik sa pila. Pinakiramdaman ko lamang ang katabi ko. Parehas kaming tahimik. Siguro dahil sa sobrang gulat sa pangyayari kanina at di ko napigilan ang sinabi ko. Sino ba naman kasing hindi mag-iinit ang ulo kapag may isang tao na sobrang galit sa kanya, marinig mo ang buong pangalan? Paniguradong kukulungan dugo mo. Malakas ako na pabantong hininga at humarap kay De La Merced na ngayon nakatitig lang sa akin at may gustong sabihin sa akin. Pasensya ka na sa sinabi ko kanina ha. Nabiglo lamang ako. Malamig kong saan at di tumitingin sa kanya. Sorry din. Alam ko na bigla ka sa sinabi ko. Kaya tumango na lang ako at napatingin ako sa matandang nagbabayad sa cashier. Nakita ko humugot ng 1,000 piso sa may bayad sa cashier. Kitang-kita ko kung gaano karami ang pinamili niya. Habang naghintay ako matapos ang matandang babae, narinig kong sinabi ng cashier, Nay, peke po itong 1,000 binayad ninyo po. Wala na po bang iba? Mahina akong saad ng cashier at narinig ko naman ang pagsagot ng matandang babae. Ano? Bakit naging peke yan? Halos maganda ko ba ako sa paglalaba? Ganyan pala ang maging kabaret? Papara ng apo ko. Paniguradong gutom na yon. Dinig ko ang nanginginig na boses ng matanda. Tila naiiyak na. Kaya dali-dali akong pamagitna at ako na mismong nagbayad. Napatingin ang lahat na namimili sa akin na magsalita ako. Eto na yung bayad. Bigay mo na lang sobra kay Lola. Saad ko sabay lahat ng pera. Masama akong tinignan ng babae dahil hanggang ngayon nasa state of shock pa ito. Sige po Lola, okay na pong lahat. Ito daw po yung sobra. Natatarantang saad ng babae. Habang matanda na may nakatingin sa akin. Kita sa mukha niya ang saya. Tatalikod na sana ako para bumalik sa pila pero nanigas na lamang ako sa kinatatayuan ko nang bigla akong yakapin ito at nagpasalamat. Salamat. Hulog ka ng langit sa akin. Isa kang anghel. Naiiyak na saad ng matanda sabay bitaw sa akin, kaya ngumisi na lamang ako. Wala po yun. Malamig kong saad at muling lumingon. Demonyo ako. Hindi ako anghel. Pagkasabi ko noon binigay ko kay Gab ang pinamili ko. Maski siya nagulat sa ginawa ko. Ngayon lang ba sila nakakita ng demonyong tumulong? Grabe. Ikaw na magbayad ha, sa labas lang ako. Hihintay na lang kita. Ani ko at dalidaling lumabas ng store. Habang hinihintay ko sa De La Merced, napasandal na lamang ako sa salamin at natulala. Bakit kaya may ibang taong mahilig manloko ng kapwa nila? Hindi ba sila nakokonsensya kapag may ginagawa sila na hindi maganda sa kapwa nila? Di ba sila ginugulo ng konsensya nila oras na ginawa nila ito? O isa rin sila sa mga walang puso pagdating sa kapwa? Ewan, ang gulo nila. Pero iisa lang masasabi ko, mga wala silang puso. Aaminin ko barambado ko. Pero kahit kailan hindi ako nanloko ng kapwa, nalalam ko ang pakiramdam ng maloko. Ayos ka lang? Nawalang iniisip ko nang biglang magsalita si De La Merced sa harapan ko. Napatingin ako sa daladala niyang mga plastic. Kukuhanin ko sana ito pero bigla niya itong layo sa akin. Ako na magdadala. Ito nga payo, yung sukli mo. Huwag ka mag-alala, kompleto yan. Nakangiti niyang saad kaya hindi lang ako kumibot kinuhang wallet ko. Lalagay ko pa lang sana ang pera sa wallet ko, pero nabigla ako na may humablot nito at biglang tumakbo papalayo. Napaisik na lang ako at napatingin kay Gab na ngayon tulala sa nangyari. Tinapik ko siya sa balikat at nagpaalam. Diyan ka lang. Habulin ko lang yung batang nagnakaw ng wallet ko. At do'y nagmamadali akong tumakbo. Lumiko sa isang eskinita dahil doon ko nakitang bata na nagnakaw ng wallet ko. Natawa na lang ako na makitang dead end pa lang napuntahan niya. Nilagay ko sa bulsa ko ang kamay ko at sumandal sa pader. Natawa muna ako bago magsalita, dahilan para mapatingin sa akin ng bata. Nakasuot ng sombrero, kaya hindi ko masyadong kitang mukha niya. Unti-unti ako lumapit sa kanya habang siya na may umaatras. Ibigay mo sa akin ang wallet ko, hindi kita sasaktan.
Basta ibigay mo lamang yan. Banta ako pero mas nabigla ako nang kumuha siya ng patalim sa likod niya at tumakbo sa akin. Napamura na lang ako na maramdaman ko. Tumama ang talim ng kutsilyo sa pisngi ko. Nanggagalaiti akong tumingin sa bata na ngayon nanginginig sa takot. Bigla ako tong sinandal sa pader. Iniipit ang braso nito sa kung saan ang kutsilyo'y hawak niya. Narinig ko ang pagdaing niya ng diinan ko pang pagkakakapit sa braso dahilan para mabitawan ang kutsilyong hawak. Ramdam na ramdam ko ang panginig niya pero hindi ko to inintindi. Basta ko nilang tinanggal ang suot niyang sombrero at to'y parehas ng laki ang mata naming dalawa nang makilala namin ang isa't isa. Toto? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.